Ayan no, sabi dito sa Abante, una sa balita, ito daw pong bukod kay Toby Tiangco mga kababayan na obvious naman na talagang didisit na siya kasi ipit na po siya mga kababayan at halata na naman na mga kababayan Pilipino po natin kung saan talaga kumikiling. Ito pong si Toby Tiangco, ito pa yung isa mga kababayan. Kasi sabi po dito sa Abante, Leandro Libiste okay na matawag na DDS. Bakit daw mga kababayan? Sabi dito, walang isyo kay Batangas Representative Leandro Libiste na matawag na DDS o diehard Duterte supporter. Sa Viber chat sa mga reporter nitong Martes, tinanong si Libiste kung hindi ito nababahala na malinya sa DDS block sa Kamara matapos itong sumama sa pagdiriwang sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City noong Sabado. Sabi daw mga kababayan ni Leandro Libiste, given the resolution they filed in the House, mga DDS nga, ang iilan lang sa mga nagre-request ng kopya ng pinal na report ng ICI. If so, it's so good to be associated with the few who did not want to partake in a cover-up. Ani po ni Libiste mga kababayan. Sabi pa dito, ang tinutukoy ng mambabatas ang resolusyon na inihain ng Duterte Block sa Kamara na kinabibilangan ng mag-amang sina Davao City 1st District, Congressman Paulo Pulong Duterte at Representative Omar Vicente ng 2nd Distrito, Representative Isidro Ungab ng 3rd Distrito at PPPP Party List Representative Harold James Duterte para atasan ng Independent Commission on Infrastructure or itong ICI na magsumite sa Kongreso ng kanilang report mga kababayan. Pero nakakapagtaka po dito, ang lakas humingi mga kababayan ng report ng ICI ito pong Duterte Block. Pero kung titingnan nyo, di ba si Pulong Duterte nga hindi po umattend sa investigasyon ng ICI? Di po ba mga kababayan? Kaya nga nagtataka ako dito kay Congressman Leandro Libiste. Bakit kailangan mo luminya dyan? Takot nga sa pananagutan niya mga yan. Kasi mismong si Pulong Duterte nga ayaw ngang humarap mga kababayan sa investigasyon ng ICI tapos hihingi ka ng report. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, nitong Martes, Marso at 31 ay huling araw ng ICI na itinatag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para imbestigahan ang anomalya sa flood control project. Subalit dismayado ang Duterte Block dahil wala umanong nakasuhan at naipakulong na mga malalaking isda na sangkot sa anomalya. Dahil dito, tila ipinagmamalaki pa ng mambabatas ang Duterte Block dahil sila ang bahagi ng pagtatakip di umano sa anomalya sa flood control project kaya walang isyo sa kanya na mahanay sa mga ito. Sabi pa dito mga kababayan, bukod kay Libiste, di umano din sa pagdiriwang sa ika-81 taong kaarawan ng dating Pangulo sa Cavite 4th District, Representative Francisco Kiko Barsaga sa Davao City. At mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, isa rin po si Kiko Barsaga sa kongresista na posible mga kababayan na mapahanay sa Duterte Block dyan po sa Kamara. So para sa akin mga kababayan, nagtataka lang ako dito kay Congressman Leandro Libiste kung bakit pumapayag siya na mapabilang doon sa mga DDS samantalang si Paulo Duterte nga takot po sa pananagutan. Ilang beses niya po mga kababayang iniwasan, take note, yung investigasyon at patawag sa kanya ng ICI. Tapos na nakakapagtaka pa dito, gusto niyang humingi ng report ng ICI, mismong siya nga ayaw niyang maki-operate sa ginagawang investigasyon ng ICI patungkol po dun sa 51 billion pesos na isiniwalat mga kababayan ni Cabral bago po ito bawian ng buhay. So ngayon, para sa akin mga kababayan, kung ikaw Pulong Duterte, gusto mo ng report, dapat ang ginawa mo noon pa man, nakiisa ka o nakiparticipate ka sa investigasyon ng ICI. Pero kung mapapansin nyo mga kababayan, walang pinagkaiba, itong si Pulong Duterte sa kapatid niya na si Sara Duterte, natakot po talaga sa pananagutan. Kasi kung mapapansin nyo, ang ginagawa talaga ni Vice President ngayon, umiiwas-iwas katulad ng ginawa ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte na noong mga panahong pinapatawag ng ICI, hindi po talaga sumisipot at takot mga kababayan sa pananagutan. Ano po? So ngayon, para sa akin, talagang maliwanag na ito pong si Congressman Leandro Libiste
ay part na rin mga kababayan o isa na rin sa talagang masasabi po natin na DD supporter. Talagang lumabas na mga kababayan ng kulay sa hinaba-haba ng panahon about po doon sa mga confidential files, about doon sa Cabral files mga kababayan, yung mga pag-aakusa laban po sa ibang mga politiko, laban sa ilang mga nasa sa gobyerno. Ngayon lumabas na ang katotohanan na ito pong si Leandro Libiste ay isa pala pong DDS talaga. Kaya ganun na lang talaga makabanat mga kababayan sa mga tao na nasa sa gobyerno. Ano po so kayo? Kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan. At speaking of takot sa pananagutan mga kababayan, ito daw pong ginagawa ng kampo ni Vice President Sara Duterte, ito daw po ay isang paraan ng pag-alantana sa proseso mga kababayan ng impeachment. So ibig sabihin, ang gusto pong gawin ng kampo ni Sara Duterte kaya tumatakbo-takbo sa Korte Suprema para po mga kababayan i-delay yung proseso ng impeachment ni Sara Duterte. So ngayon ito, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV News and Rescue. Sabi po dito, umanay ginagawang antala sa proseso ng impeachment ng kampo ni VP Sara Duterte, kinakabahala daw po mga kababayan. Bakit daw? Ito, pakinggan po natin. Rosalie, may plano na ba si Representative Sandanya kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente? Ella, isa si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa mga inaasahang susuri sa mga dokumentong ipinapasapina ng House Justice Committee kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Kabilang na rito yung statements of assets, liabilities, and net worth o SALNs ng Vice Presidente. Yan talaga din yung isa sa palaisipan sa akin mga kababayan kung bakit takot na ipakita yan. Kung bakit tila kinakabahan si Vice President Sara Duterte pagka pinag-uusapan mga kababayan yung kanyang salin, yung paglobo ng kanyang kayamanan. Actually, wala pa nga dito yung usapin ng bank account po niya. Ang pinag-uusapan pa lang dito, yung salin pa lang, pero kinakabahan na po itong si Vice President. Sabay nito, nagpahayag ng pagkabahala ang kongresista sa anyay pagtatangka ng kampo ng pangalawang Pangulo na iantala ang proseso ng impeachment. Kasunod ito ng inihaing petisyon ng mga abogadong kilalang kaalyado ni VP Duterte sa Korte Suprema laban sa impeachment process ng Kamara.